Anyway, Kyla, magaling ka pa ng manampal. Saan mo nakuha yung talent mong yun? Nagpaturo po kay Inay. Si Inay, bago namin... Sampal serye pala bago ito? namin kunan yan. Honestly, I was so nervous. I really was so nervous for that. Magkasama kami ni Inay sa standby. Sabi niya sa akin, galingan mo ha? Manonood ako. Galingan mo ha? Tsaka si Inay, nasa bubong ng bahay. Pinapanood niya kami ni Nasa ate. bubong siya nun. Ni ate Kim. Kaya, Tapos gumagano siya, siya. Parang kinabahan ako ng habang konti. binablower siya ng buhok. Oo, habang binublower ako kasi basang-basa na yung buhok. Kasi si Inay sa baba. Kasi pareho kayong galit, di ba? Pareho asawang galit. So talagang dapat of equal, yung sampal. Grand yung na yan, scene na yun. Everybody's watching. As they were saying, kasi nandun kami sa garahe. So, yung top nung garahe, parang may ledge na ganyan. So, nangunguna si Maricel Soriano, nandun sa taas. Mga rara girls nandun. Nakalinya sila. Diyan nangyayari eksena, nakapaligid lahat. Takot na takot ako baka sa excitement ng mga tao. Maitulak si Maricel dun sa baba. Si Inay naman ang maging victim. Si Directa yan talaga yan. Laging merong... Kaya naman tayo. Ingat na ingat sa'yo. Alright. I'd like to share now the microphone. Para naman po ito na ibibigay ko ang microphone sa ating mga kaibigan sa press to help me with the Q&A. From Corporate Communications. 2 hours po siya sa kalye. Late na late siya today. Aaron Domingo. Kala mo ha? Napuyat ako, kaka-stream. Ay, no, Namulin lang. Wow! Patingin ng subscription. Alright, Ace. Congratulations. We'll limit the questions ganda. about the plot, the main actors, please. Para celebratory lang. Talagang, sorry, may pagka-OA talaga ako sa nila. Hindi ko alam ba't ako ganito sa project na to. Go ahead, A. Ito, partner, talagang bugtong-bugto ang mata. Dahil kahit nasa United Arab Emirates siya, kahit nasa Papua New Guinea at Cambodia, walang pinapalampas na episode ng Linlang. Wala iba kundi si June Laling. Totoo ba, June? Parang hindi From naman Abante. nga. Tinatanong ni Paolo kanina kung subscribe Sa Europe ka. ako galing, hindi Papua New Guinea or Hindi kasi lagi mong stopover ang Duba, Actually, kanina, UAE. tinatanong ko, meron ba sa US to? Kasi papunta ako sa Meron Friday. na, Oo. Diba? Baka may mamiss ako eh. Oo. Kasi galing ka lang doon, ha? True. Oo, talaga. LA. Oo. Pero eto, ang bongga talaga. Eto, sabi mo nga, diba? Eto, ramdam talaga. Kasi may mga ibang shows, hype plan sa publicity, sa promotion. Huwag na. Ako naman. Gusto mo ikaw na lang mag-name. I'm sure meron ka mga... Hindi kasi, di ba, maluloka ka. Parang sila yung nag-uusap. Pero eto, kahit saan ka, talagang pinag-uusapan. Parang lahat gustong pasampal kay Inay Maria. Parang lahat gustong sabunutan si Kim, di ba? Oo. Kayo, anong nararamdaman nyo? I'm sure may mga lumalapit sa inyo. Mamaya yung follow-up question ko kung may sumabunot ba sa'yo sa Amerika. So, yaan, eto, bongga, favorite ko to. Oo. Namuntik maging supervisor sa Rustans. Buti pinili ang maging artista. Yes. Galing. Anong question for Tita Ruby? Yun nga, anong nararamdaman nyo na... Kasi ikaw Kasi sabi parang mo, tanong diba? ko na rin yung kanina. Tama yun. Hindi. Pero yun nga, kahit saan sila pumunta, talagang grabe yung ina-approach sila ng mga tao. Hindi, agree ako kay June kasi nung una rin sabi Siyempre ko. siya nagtatanong nga. Hindi, yung hype. Akala ko parang pag nag-disagree kayo, spinawin. Correct. Ang saya, celebration talaga. Saya-saya natin, ha? Yung sinasabi niyang akala ko rin nung una parang, maybe this is just part of the promo and marketing. No? Kailangan i-hype yung show, ganyan. Pero hindi lang siya basta hype. Hayop talaga. You meet ordinary people, you receive messages from all over the world, from LA, from Hong Kong. Ako yun yung mga natatanggap ko eh. Opo. Natutuwa sila. Sa character mo? No, sa show. In general, sa show. Siyempre, damay na rin ako doon, di ba? Naman. Yun, tapos minsan may mga nagtatanong, siyempre hindi ako sumasagot kung anong mangyayari, ganito. Subukan mo lang sumagot. Sobra silang engaged. And True. that really, and I'd like to take this opportunity na, kasi siyempre kami nasa camera, kaming napupuri, parang doon ko lang na-realize ang husay ng mga writers ng Linlang and the creatives, aside from, of course, the directors, no? Kasi kami laging pero ang galing nilang mag-isip ng mga twists and turns na sobrang kinagat ng mga tao. At ang audience natin from A to Z, hindi lang naman, alam mo yung ganon. Parang lahat, no? Parang part sila ng Linlang, may say sila, may sinasabi talaga sila sa mga pwedeng gawin, mangyari, di ba? Oo.
nakaka-proud yung ganun, di ba? At ito, di ba sinabi ko si Eric Kanina EJ, di ba, na kahit yung mga writers na maka-GMA, nakatutok. Grabe, oo. May isang, hindi ko babanggitin pangit naman. Kasi, pero talagang hindi, si Gorgie. Si Gorgie, siyempre, mas identify siya sa ano. Pero, siya talaga, very vocal siya sa pagsasabi. Kanina sabi niya nga sa akin, sobrang hanga siya kay Paolo. Oo, ba't naman yung ididimay? Very vocal siya, Binya. Oo. Juliana, ikaw ba yan? Nagtatara si Juliana. Hindi, kasi nagdadialog si Binya eh. Nainis ako. Oo. Parang part ako ng cast, di ba? Pero, ang gagaling nyo. Di ba? Para yung, kahit yung mga lahat ng tao, wala yatang pinipili. Talagang sobra yung pagka-engage sa show nyo, di ba? Actually, Inay Maria ha, eto, sabi talaga sa akin si Bix kasi writer ko sa Abante, na-excite siya na mag-invite dito. Sana, sabi niya, magpasample ng sampal. Willing ako. Aaron, halika dito. Aaron, dito ka. Si Bix mismo. Si Bix talaga, sinabi mo eh. Sinabi mo. Di ba? Sa gabi na sa Green Hills tayo, sabi Gusto mo, mong sumabog ang eardrum mo ngayong hapon? Ako, Tito Jun, parang lagi nilang sinasabi na mabigat yung kamay ni Inay. Pero, Try nga natin. pero pag nahawakan mo yung kamay niya, Tito Jun, yung kamay niya, isa sa pinakamalambot at makinis na kamay na nahawakan ko sa buong buhay. Oh. Pero, bukod sa suot niya, ha? Oo nga, pero balita ko nga, pag nagpa-sample siya, ibibigay niya yung sing-sing. Alika na, bilis. Pero yan, oo. Pero ayaw ni Patring, the stylist. Oo. Pero June, who else gusto mong sumagot nung kasi Kim. Si Pwede Kim, sa'yo na ikaw siguro. ba, syempre, Galing ka sa abroad. Namasyal ka eh, oo. Wala bang muntik ang Immersed ba sabunutan? sila sa linlang? Oo, nagulat ako. Nung nag-show ako, meet and greet, sabi na, Juliana! May iba kinurot ako, ganyan. Yung parang, Maraming galit sa'yo. Juliana na. Minsan nagugulat naman ako sa airport, yung mga nagbubuhat ng bag. Ma'am, may ibang babae na po ba si Victor? Kasi kinakawawa nyo na siya. Nagbubuhat ng maleta. So parang affected sila everywhere, kahit saan sila. So sobrang happy naman. Hindi ka natatakot na baka isang araw may manabunot sa'yo o sumampal, gayahin si Maria. Inay? Oo, na sampalin ka. Baka hindi malayo kasi nagsimula na sa regalo eh. Correct. May nagbigay na ng mga regalo sa akin, Juliana pangalan. Kasi may message na huwag ka maging, huwag ka mangabit, magpakabait ka. Sabi ko, talaga ba? Pero balman naman yung binigay, kaya okay lang sa At saka parang 70 years old siya, no? Oo, 70 years old pa na fan siya. So, masaya. Wow, masaya naman. Double happiness. Charot. Parang deserve rin naman po ni Sylvia ng gifts. Pero, yan. Alam mo, Sylvia, kausap ko yung nanay mo nung Wednesday sa party ni Tita Annabel na pag-usapan ka nga namin. Sobra ka namin pinuri sa kanya. Kasi ang PR thank niya you rin, po. no? Thank you, Ang ganda thank ng PR niya, mana sa nanay. Pero, yun nga. Kay John din siguro naman. We have to give it to both the parents. Hindi ko nakausap si John eh. Hindi mo nakausap? Hindi niya ako kinausap nung concert ng ni Sharon Gabi eh. Tahimik siya, nanonood siya. Pero, Sylvia, Naniniwala na akong nanood. Naniniwala na akong nanood ka, Tito Jun, kasi Sylvia yung tawag mo kayo. Pero ito ang bongga. Siyempre si JM hindi matatawaran yung galing. Si Kim talaga naman ang bongga. Si Paolo, di ba? Si Inay Maria. Siyempre, si Miss Ruby. Favorite ko siya noong pa nag-meet kami sa Starbucks, di ba? Remember? Oo. Haba naman ng pasakal. Pero yun nga, ang lalim naman babongga sa ng mga Tita Ruby. ang gagaling nila, June, kasama ka sa pinupuri. Oo. Thank you po. Thank Jun, you. tanongin si Paolo kasi man of few words. Alam mo naman, di ba? Kasi lalaki. Mamaya ba gusto mo magsalita siya? Hindi. Pao, ano ba? You've Ano done a lot of pinasagot si great Sylvia? dramas. After Sylvia. Sylvia, sige, ikaw na muna. Ayan, thank you. Hindi ko lang alam kung kailan nagtatanong at kung kailan ano kasi nalilito na ako kay June. Medyo nalito rin po ako. Kasi, di ba lahat ang gagaling, pero kasama siya sa pinupuri. That's why she's here. We have the main cast presented to you, di ba? Andito sila ang pinakamahusay na main cast. Go ahead, Thank Kayla. you po for saying that. Syempre, I'm really just blessed to have worked with, of course, Inay, Ate Kim, JM, and
Kuya Paolo and Tita Ruby and our directors, Direk FM and Direk Jojo, who really guided me through the journey of my character. So, yun lang, wala akong ibang masasabi kundi maraming salamat talaga. Thank you. Ay, sorry. Kaila, ate? Sorry po. May tanong din Sorry. siya. Sorry. Basta yun na yun, okay na. Sorry. Next time na lang babawi ako. Sorry po. Sana maulit itong casting na to. Yun talaga ang dream ko. Nasa sa inyo yan. I know, Nay. May Pao, season 2. you've done, sabi ko nga, paulit nga, you've done a lot of great dramas. Ano yung, may mga na-experience ka sa Linlang na hindi mo na-experience before, the acceptance and all. Pwede lang mag-share ka ng ilan na parang, do you get complimented by women, men, or yung mga young people about your character? O to share lang na hindi namin alam. I'm not really sure dahil medyo hindi rin ako lumalabas ng, ng bahay lately. Kaya But pala ang maybe puti to mo. add yung sinasabi ni Tita Ruby kanina, when it was first pitched to me, they kept telling stories of infidelity. Tsaka itong mga storya na to, parang out of this world talaga na grabe na, kumbaga, pag narinig mo yung storya ng Linlang, wala pa to dito sa mga totoong storya. So, siguro kinonsolidate nila at ginawa nilang kwento itong mga nangyayari. Pero, it goes to show that parang I think we wanted the show to be as grounded as possible and as real as possible. So kung sasabihin ng mga tao na imposibleng mangyari yan, nangyayari po to. Nangyayari po talaga to dahil maraming pinagbasihan at maraming, in fairness to our researchers and our writers, parang maraming pinanggalingan itong mga eksena at itong mga pangyayari dito sa Linlang. Another case of infidelity, ibang case naman, ayaw itama yung mali ni Jay, the character, si Alex. How do you, kasi first time mong gumawa, di ba, sa amin, sa team namin, tapos ganito pa yung acceptance. Meron bang something else na pwede mong i-share na parang people compliment you, na mga nakapanood, you're so husay, you're so galing, and nangyayari yung case mo na isang napakahusay na lawyer, nakikiapid sa isang may asawa, ng agaw pa ng asawa, nabuntis pa. Okay, tama, nabuntis kasi DNA naman eh. Okay, go ahead. Marami pong, yun nga po, sinabi ko, maraming nagagalit sa akin, maraming natitrigger dun sa palabas, dun sa nangyayaring plot. And for me, yung pagkagawa ko nung role, hindi ako masyadong nahirapan dun sa panglilinlang kasi na-portray yung mga cast po, mga co-actors ko po. Buong buo po yung characters nila. Sobra, no? Parang sasabay na lang po Walang ako. bitaw. So, yun po. So, happy ka naman na nagawa mo ang Linlang Happy with po. the team of FMR and JS. Opo, and with our directors po. Okay. Aaron, are you done, June? Last na. Go. Si Paolo kasi, no, na nakakapuri siya. Para siya si Tom Hanks na sa project na to. Kasi si Tom Hanks, di ba, pag kailangan magpapayat, di ba, ang dami natin na panood na project niya na okay siya, di ba? Very hunk ang dating. Tapos bilang ang payat-payat. Dahil, pero si Paolo, Kaya niyang hindi lang sa normal siya, nagpapayat siya, nagpalaki ulit siya, di ba? Gaano kahirap yung ginawa mo. Oo. Siyempre, marami ka rin sinacrifice. Hindi ka basta pwedeng tumanggap din ng ibang projects kasi iba-iba itsura mo di ba? Oo. Ayaw niyang lumabas noon. Ang dami niyang ayaw puntahan. Oo. Actually, yun na nga po, parang siguro isang sacrifice na kinailangan isakripisyo talaga yung pagtanggap ng ibang proyekto dahil na hindi angkop dun sa look ko. And parang, ayun nga, nagtataka yung ibang tao, parang nagpabaya daw ako, pero it was all to prepare for Linlang. So I gave, kumbaga, yung dedication ko na binigay sa proyektong ito, binigay ko talaga na hindi ako tumanggap ng ibang proyekto para matutukan ko to. At the same time, ang dami ko ring disiplina na in-instill sa sarili ko para ma-achieve yung sa tingin ko makakatulong sa show in some way in terms of believability and yan
So, minsan nakripisyo si Pao na projects kasi hindi siya pwede. Tama, ano? Ito nanunumbat, Pao, na naman namin nawala sa'yo. Charot lang. Hindi naman. In a way. Oo, 3 months din yun, Pao, na nagpataba. Mataba ka nung Storycon. Di ba? Tapos nagpapayat ka. 5 weeks. Hindi naman, 5 months na nag-gain. Tapos si Direk Eric sa Dude boss RBU. namin. Hindi naman, nabawasan yung days to prepare. But nagawa naman ng paraan. Ayan. So, natenggang ka? Natengga mo na sa... Hindi, kasi sila. Nabawasan Hindi ka kasi... Dito na ako. Doon nabawasan kasi hindi kami kailangan mag-stop. Kasi kailangan gusto niya talaga 1 month to prepare for the next stage na papayat siya. And sabi ko, Pao, walang sasweldohin yung mga staff saka mga crew. Inisip mo So sabi ko, pwede bang habang ginagawa natin yung project, magpa-trim ka na. Tapos, sabi niya, sige, 9 a.m. ang call ko. Wag ako agahan ng call ko para at least in the morning, mag-workout siya. Sabi ko, sige. So, yun yung ginawa namin. Kayong 1 month, naging 2 weeks na lang. Na-achieve agad? Kasi nga, during nang shoot kami, hindi siya pinamaagang call, 9 a.m. pinakamaaga na, minsan 10, ganun. Kasi nga, yun yung mga adjustment na we had to do. Kasi nga, para lang talaga, kasi syempre sa mga gusto rin namin, yung mga tao tuloy-tuloy din ang sweldo. Kasi lalo hindi naman sila per day kasi bayad ng mga iba, di ba? So yung ginawang compromise namin ni Paolo. So actually, lagi kami gano'n Hindi, ganyan 1 month. Hindi, pwede bang 2 weeks lang? So pumapayag talaga siya. So ayun, kaya thank you, Paolo. Grabing lifestyle change pa lang ginawa mo, Pao, dito. Thank you for considering the workers naman. Then, sinorten mo yung paghihirap. Okay. Okay. Ano ba sasabihin ko? Ang dami kong gustong tanongin, Diyos ko. Go ahead. Maya na ako siguro magtatanong. Yes, ito na ang feisty na si Alex Brosas of Tribune. The ultimate ultra maldita. Chang, dahan-dahan lang, Chang, ha? Tanda ka na ni Inay. Ayan. May warning? To the main characters, your characters almost skid to insanity because of the turbulent challenges that you all went through. Now, my question is, where are your characters good at and where are your characters bad at? Ay, flawed lahat sila, pero gusto ko manggaling sa kanila. Miss Ruby, the best and the good ng character mo. Saan ka magaling? Saan ka The best siguro yung na-sustain ni Lola Pilar, yung core value niya, that you stand for what is right and what is yung ganon. Pero bad, I won't say it's bad kasi parang siyempre kung lola ka or bawa nanay ka si Amelia, you're always torn pag kadugo mo yung yung nagkakamali. Okay. Ayaw mong konsintihin dahil alam mong mali. Pero, merong dissonance, merong turbulence inside you. Yon, as she said. Merong turbulence na galit. Ibawa, pag sinuswerto mo ang isang, anak mo na nagkakamali, masakit sa loob mo yon. Pero, hindi mo siya makampihan. Yung ganon. So, meron na ba yung part na tumigil ka ng magkumampi kay Julian? Hindi pa. Meron na. Yun, masakit yun sa akin. Ganon. Kasi parang tinatraidor ko siya. And yet, I have to stand for what is right. Sinumpatan ka ng major ni Juliana. So, hindi yung masabing bad, no? Pero may maraming good. The values nga tama. Yes. Kayla, the good and bad ni Sylvia? Siguro for Sylvia kasi, I feel like generally she's a good person. I feel like if you really look into her character, which was what we did, thank you to Direk FM and Direk Jojo, na mabait siya talagang tao she's empathetic. She's a good wife. She's a loving wife. She cares about her marriage so much. Yung masama lang doon siguro sa kanya is hindi niya binibigyan ng halaga yung sarili niya. And kaya siya na mamanipulate ni Alex dahil dala-dala niya yung feeling na meron siyang pagkukulang.
Considering your dad keeps reminding you, tsaka si Victor in a way din, ano? Na parang hindi niya rin vina-value yung sarili niya eh. Hindi niya nakikita yung value ng sarili niya. Hindi niya kayang piliin yung sarili niya. Darating ba sa day na she values herself na rin? Abangan! Hindi ko po pwede sabihin. Correct. But yeah, something to look forward to in the Ganda next ng episode. twist. Gusto ko sana malaman na. Pero sige lang, we'll wait for episodes 9 and 10. Diyos ko, JM, ay good ba sa side mo? Charing na. JM, ay good ba kay Alex? Nahirapan akong isipin Ako kanina pa. din. Pero si Alex kasi achiever siya. Pag may gusto siyang makamit sa buhay, na kakamit niya. And pag may gusto siya, nakukuha niya. Pero yun nga, mali sa maling paraan lagi. Is he loyal, would you say, to a fault? No. To a friend? To a foe? Fault na, To a fault. umabot na point na sa, ano na, yung loyal ba siya kaibigan na minsan maling-mali na ano? Hindi Na siya kaibigan? Hindi rin. Hindi. Ay, may twist pala yun. Charot, takot na naman ako mag-overshare. Nay, alam namin, the good and the bad ng tanong ni Miss Brosas, si Amelia, the good side and the bad side ng character mo. Alam mo kasi ang hirap din dahil nanay ako, di ba? Tayo pa naman mga nanay, tama o mali, kakampihan natin yung anak natin. Pero, kahit na ganun yung nangyayari, yung utak niya, yung puso niya, doon siya sa tama. Doon siya sa tama. Kaya lang, hindi niya matiis yung anak. Grabe yung lumuhod ka. Sa 9 and 10 ba yun na yung mapapanood, ano? Wow. Tama, 9 and 10 yung direct, FMR. We look forward to that. Yun yata ang major character, mo, no? Oo, kaya yung totality, mahirap talaga maging nanay. True. Kim, may good ba? Oo naman. Pero gusto ko magaling sa'yo. May good naman. Isa naman si Juliana naman ay mabuting ina. Gagawin niya talaga lahat para sa anak niya. Magsasakripisyo siya para sa anak niya. Ang hindi lang maganda sa kanya is, hindi lang siya magaling gumawa ng desisyon at diskarte sa buhay. Yun lang talaga yung mali sa kanya. Pero yung desisyon at diskarte, ang undertone naman dun is pagmamahal. So parang nagawa niya siguro yun dahil may mga bagay na hindi siya makontento. So, yun. Hindi siya marunong magdesisyon at hindi siya marunong makontento sa kung anong meron siya. Pero mabuti siyang nanay. Kasi inaway ako ni Victor kaya nahulog sa bintana yung isa kong anak. Nagalit na galit si Vice kasi. Babaya. Bintana yung episode. bintana nahulog. Correct. Ayun. Yun. Bad. Nasabi mo na. Nasabi ka kapag kwentuhan ka kasi. Kasi ang dami pa eh. Baka gusto mo ako magkwento ng bad mo. Kinuntian mo eh. Yun na yun. Yung hindi siya marunong gumawa ng desisyon. Tsaka sinungaling siya. Chicken hindi siya marunong makontento. Tsaka sinungaling siya. Tsaka hilig niya magpaikot. Favorite song niya kasi yung kanta ni Sarah G. Ano yun? Ikot-ikot lang. Charot lang. Ang galing, Kim. Galing. Sobrang hook na hook kami sa'yo. Yun, opo. Kay Juliana. Pao, ang dami ring good. May bad din. Sige, go ahead, Pao. Siguro pili lang ako ng mga major. Siguro yung good is yung love niya talaga for his family. Dahil hindi niya nakukuha yung pagmamahal na yun sa kinalakihan niyang pamilya. Siyempre, gusto mong ibigay yun sa magiging pamilya mo. Pero at the same time, yun nga, doon na napupunta yung mga bad na parang minsan hindi mo rin nare-realize na may ibang pangangailangan or like sabi nga nila sa isang relationship, di ba? Parang communication is key. Parang yun lagi yung kulang ni Victor nung panahong kailangan siya ni Juliana. Nailatag naman niya yung galit niya, no? Nung unang episode, kung bakit siya ganun ang gagaling. Yun lang, Pao.